Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again this morning at patuloy po natin sinisiris yung mga katuruan ng ating Panginoon at yung patungkol sa mga parables, no? Pagkatawag na parables, yung mga talinhaga na may mga kwentong panlupa pero may mga makalangit na kahulugan. Kaya po mga kapatid, ito pong ating talakayan ngayong umaga at nais po natin basahin ang salita ng Diyos na makikita natin dito sa Matthew chapter 21 verse 33 hanggang 42. Okay, so ang title po nito about the parable of the wicked tenants. Bakit kaya tinatawag siya na wicked tenants, no? Kumbaga siya ay pinapamahala lamang ng isang lupain, ay bakit naging wicked siya? Okay, tayo po ng Word of God. Now listen to another story. A certain landowner planted a vineyard, built a wall around it, dug a pit for pressing out the grape juice, and built a lookout tower. Then he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country. At the time of the grape harvest, he sent his servants to collect his share of the crop. But the farmers grabbed his servants, beat one, killed one, and stoned another. So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him, but the results were the same. Finally, the owner sent his son, thinking, surely they will respect my son. But when the tenant farmers saw his son coming, they said to one another, here comes the heir to this estate. Come on, let's kill him and get the estate for ourselves. So they grabbed him, dragged him out of the vineyard, and murdered him. When the owner of the vineyard returned, Jesus asked, what do you think he will do to those farmers? The religious leaders replied, he will put the wicked man to a horrible death, and lease the vineyard to others who will give him his shares of the crop after its harvest. Then Jesus asked them, didn't you ever read this in the scriptures? The stone the builders rejected has now become the cornerstone. This is the Lord's doing, and it is wonderful to see. Blessed be to God for the reading of His Word. Amen. Mga kapatid, paano po ng Panginoon pakabasa ng ngayong salita? Ito pong ating tatalakayin about the parable of the wicked. At pagkatawag po natin ng mga kapatid, halimbawa, ako may lupa, pinatirahan ko sa ibang tao. Halimbawa, may mga products na yun. Kumbaga, bago sa tumira, nandoon na yung mga, halimbawa, itinanim, maging yun ay mga fruits. At sa Pilipinas, uso yung mga niyog, no? Kami dati ay nagkabantay kami ng mga malawak na mga lupain. At later on, nung namatay na may-ari, ay ipinagbili na yung mga lupain na yon. At binigyan din kami ng kunti na siyang may tirahan namin. Kaya tawag yan ay kami po yung mga tenants, anak. So mga kapatid, ang Panginoon po ay nagbigay siya ng paalala na patungkol ito sa tinatawag na Israel. Okay? Na kung saan sila po ay tenants. Sila po ay ipinamahalan ng Panginoon ng mga lupain. Okay? Nung panahong yaon, upang sila po ang mga siwa, upang yun po ay magiging mabunga sapagkat in-expect po ng Lord na ang kanyang mga lupain, ano mga bagay na ipinagkatiwala niya sa tenants. Okay, pagkatawag na tenants ay katiwala. Ay gagawin, maging maayos, mamunga ng marami sapagkat ang gawin na lamang ng tinatawag na tenants ay i-maintain na lamang yun na upang yun ay maging fruitful. Kaya una na makita natin dito mga kapatid, tatlong bagay lang ang naisdalin ko sa inyo. Una, God planted the vineyard, no? Pagkatawag na vineyard po nung unang panahon, yun po ay mga grapes. Okay, vineyard. Okay, kasi yung pagkatawag ng vine ay gumagapang na mga bagay, kagaya po ng grapes, no? Gumagapang po at namumunga. Kaya po dito ay ating tingnan yung kahulugan ng mga salitang ito. Sabi na landowner. Sino yung tinatawag na landowner, mga kapatid? Una, yung landowner ay walang iba po kundi ang ating Panginoon sapagkat siya po ang may-ari lahat ng bagay na nilikha dito sa nibutan. Sabi ng Word of God, God created the heavens and the earth. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Kaya pong ating Panginoon ay tinatawag na landowner. Okay? Sapagkat siya po ang may-ari niyan at sabi nga dito ay
Yung pangalawang word na vineyard, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na Nation of Israel. Okay? Na ito po ang sinasabi dito sa Isaiah. Nais ko basahin ng Isaiah para maging malinaw po mga kapatid. Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Na ito po ay tumutukoy sa bansang Israel, sabi ng Word of God. Let me sing for my beloved a song of my beloved about his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fruitful hill. He dug it out, gathered out its stones, planted it with the choicest vines, built a tower in its midst, and also cut out a winepress in it. He looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. Sa halip na okay, good grapes ang tumubo ay mga wild grapes. Yeah. Now, inhabitants of Jerusalem and men of Judah, please judge between me and my vineyard. What could have been done more for my vineyard that I have not done in it? Why, when I looked for it to yield grapes, did it yield wild grapes? Sa halip na grapes ang bumunga ay wild grapes po ang namunga. Now I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away its heads, and it will be eaten up. I will break down its wall of it, and will be trampled down. I will lay at a wasteland. It won't be prone nor broad, but it will grow briars and thorns. I will also command the clouds that they rain nor rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. Kasi hindi, sabi nga sa halit na mamunga ay hindi. Okay? Kaya nga sabi ng Word of God, and he looked for justice, but look oppression, for righteousness, but look a cry of distress. Okay? Kaya po mga kapatid, yung tinatawag na vineyard ay walang ibang tinutukoy kundi ang ating bansang Israel. Okay? Na ipinagkatiwala po sa mga leaders ng panahon yon. Kaya nga po ang mahalaga dito na makita natin, vineyard po sa ating panahon ngayon, it talks about the was to look after. Ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, pero hindi nila pangasiwaan sapagkat sila po hindi naging mabuting halimbawa mga kapatid. Okay? Kaya sa ating panahon naman po ngayon mga kapatid, yung vineyard na ito ay tumutukoy din po sa tinatawag na church. At ini-expect ng Lord na ang church na ito ay lumago. Okay? At bawat isa sa atin ay mayroong obligasyon upang lumago ang church na ito mga kapatid na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. No? Kaya nga po sabi dito sa Matthew chapter 19, verse 23 to 24, sabi ng Word of God. Then Jesus said to his disciples, I tell you the truth, it is very hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. I'll say it again, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Okay, patungkol ito sa tinatawag na kingdom of God, no? Kaya po mga kapatid, yung tinatawag naman dito na simbolo na tenants, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na tenant farmers. Ito po sa ating panahon nila noon at sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ito po ay tumutukoy dito sa tinatawag na religious leaders. Pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon itong bansang Israel upang turuan nila, pero hindi sumusunod. At sa bagong tipan po, ito yung sinasabi lagi ng Panginoon, yung mga parables niya, ito po tumutukoy doon sa mga religious leaders na magaling sila doon sa kanilang pamuhay sa pagtuturo, pero ang problema, sa kanilang pamuhay po ay hindi makikita. Okay? Hindi makikita sa kanilang buhay ang pagtuturo ng tama. Kumbaga, sinasabi sa tao, ito gawin nyo ito, pero sa kanila po mismo ay hindi makikita ang tamang pamuhay. Okay? Kaya po mga kapatid, anong nais kong paabot dito, no? The servants of God na matutukoy dito na kung saan inutusan ng Panginoon upang kunin yung tinatawag na renta. Halimbawa, yung bunga na kaparte ng may-ari ay tumutukoy po ito sa mga propetang ipinadala ng Panginoon. Yung mga propeta na nangaral sa kanilang salita ng Diyos, pero sila po ay hindi nainiwala sa mga prophets. At yung iba naman na tinatawag na the son, no, na ipinadala niya na huling-huli na,
sapagkat ayaw nila magbayad. Sabi nila, baka itong anak ko, pag ipadala ko, magbayad na sila kasi anak ko mismo. Ito po tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. At yung ibang tenants naman, ito po tumutukoy naman sa mga Gentiles. Tayo po yung mga hintil na hindi Hudyo. Okay? Kung ikaw ay Hudyo, Hudyo ka. Pag ang tao po ay hindi Jewish people, hindi Hudyo, hindi Israelite, ang tawag yan ay hintil. Tayo po ay mga hintil, mga kapatid. Gentiles, no? Na later on, dahil itong bansang Israel hindi mapagkatiwalaan ng mga religious leaders, hindi nila na ipangaral ang Word of God, tayo po ng mga hintil, binigyan ng karapatan ng Panginoon na maligtas at maipangaral sa ito ng Diyos. Kaya po, purihin ng Panginoon, no? Hindi tayo ang tunay na sanga, kumbaga idinugtong lang tayo doon sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya tayo po ay nakatanggap ng tinatawag na kaligtasan. Now, mga kapatid, ipinapakita dito na ang Diyos po ay pinubide na ang lahat. Okay? Yung tinatawag na vineyards. Ang trabaho na lamang ng tenants farmers ay ito po i-maintain, alagaan niya upang ito po ay mamunga, mga kapatid. Kaya po, ang sabi ng Word of God, naglagay na sa tinatawag na mayroon ng protection heads. Kumbaga, mayroon ng mga tawag ito, mga pader sa paligid upang ito po ay hindi na mapasok ng mga animals. Okay? Na mga hayop na sangsisira doon sa tinatawag na grapes na yon. Kasi masilan po yung mga kapatid. No? Baka sira niya, may protection na. Nandun na yung protection ng Panginoon para hindi po mga kaaway sa paligid. Sabi nga doon, nandoon na yung tinatawag na wine press na kung saan pag na panahon ng harvest, pwede na po nilang gamitin yon para ibig sabihin, mag-produce ng tinatawag na juice. Okay? Tinatawag grape juice. Ang iba po ay ginagawang tinatawag na wine. No? Kumbaga, ipinapakita dito na itong mga tenants ito, hindi na sila mamroblema sapagkat pinubay na ng Lord ang lahat. Kumbaga sa atin ngayon, mga kapatid ng mga manampalataya, okay, ang ating gawin na lamang ay gawin yung pinapagawa ng Lord sapagkat pinubay na ng Lord ang lahat. Yung mga gifts, yung power, okay, ibinigay na ng Lord. Ang gawin lamang natin ay gawin yung ipinapagawa ng Panginoon. Diba? Ang sabi pa dito ng Panginoon, He built a watchtower. Anong watchtower na yon? Noong unang panahon po, bawat kaharian ay may tinatawag na watchtower. Mataas po yon. Bakit? Kasi para malayo pa ay makikita nila yung lumulusob na kaaway. Okay. Ang ginawa po ng Panginoon ay nagtayo to guard and protect the vineyard from the thief. Na kahit malayo pa lamang yung mga lumulusob ng mga magnanakaw, ay nakikita na po nila. Ibig sabihin, ito po yung tumatayo na tinatawag na God's assurance of God's care which gives to His tenant. No? Iyon po ang ibig sabihin noon na kung saan nandyan na yung assurance na yung protection ng Panginoon dyan na. Okay, di ba? Sa atin, pangako ng Panginoon, di ba? Cast all your cares upon Him and He cares for you. Ang sabi ng Panginoon sa Philippians 4 verse 19, But my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang Diyos ang mag-supply, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi ka iiwan ni pabayaan man ng ating Panginoon, sabi sa Hebrews 13 verse 5. Ang pangako po ng Panginoon, tayo na tenants niya sa ating panahon ngayon, tayo katiwala ng Panginoon, alagaan po natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano man po yan, mga kapatid, maaring ating pamilya. Okay? Maaring yung ating tinuturuan. Tayo po'y tenants, mga kapatid. Tayo tagapangalaga. Maaring yung ano pa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, parang parable of the talents na binigay sa atin ng Panginoon, yung ating time, yung ating buhay, yung tinatawag na talents, skills, abilities, resources, di ba? Gifts, lahat upang gawin ang kalooban ng Lord, upang gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Ano pa yung tinatawag na treasure o maaaring pera, ano man mga bagay in terms of finances, ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Sabi nga, invest or occupy till I come. Na nais ng Lord yun, na hindi lamang display ko, nais ng Lord na ito po'y magamit. Kaya sabi po dito, na ipinapakita dito, mga kapatid, God planted the vineyards. Lahat niyan, siya ang may-ari. Ang dapat natin gawin lamang ay pangasiwaan lamang ito, mga kapatid. Sabi nga, God entrusted His vineyard to the tenants. No? Kaya nga po, ang bansang Israel ay
tenants po yung mga nangasiwa doon sa bansang Israel. Okay? Sila yung vineyard na alagaan. At ang nangalaga dapat yung mga religious leaders. Okay? Kaya hindi ganong naalagaan po mga kapatid. Naligaw ng landas. Bakit? Kasi nga ang Israel mismo ay, sabi nga ng iba ay, kahit ang Panginoon mismo matigas ang ulo, di ba? Ang sabi nga, hanggang ngayon di sila niniwala sa Panginoon. Sabi nga kung kanilang kinanlin lamang ang Panginoon. Okay? Bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay, na siyang magbibigay ng buhay sa kanila, na siyang magbibigay ng kapayapaan, siguro magkaroon ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sila po ay walang tigil na kaguluhan. Hanggang ngayon, gira pa rin. Sapagkat hindi nila kinikiala yung prinsipe ng kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Now, hindi lamang sa kanila kundi itong vineyard na ito ipinagkatiwala doon sa mga tenants and even sa ating panahon ngayon. Everyone is responsible to take care. Okay, the nations, o kung sa ating mga manampalataya, yung church, okay, tayo po ay binigyan ng tinatawag na privilege na maging bahagi ng gawain ng Panginoon, ng church ng Panginoon. At He gives us freedom kung anong gawin natin, mga kapatid. No? Lahat ng kailangan ng mga tenants, ibinigay na ng Panginoon. Malaya silang gawin kung anong mga idea nila. Depende po sa kanila. Ang nais lamang ng ating Panginoon po, mga kapatid. Ito po ay mamunga, mga kapatid. Amen. Kaya tayo na church, mayroon po tayong obligasyon sa ating panahon ngayon. Tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang, sabi nga, to win souls and make disciples, mga kapatid. Kaya po tayo maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Gawin natin ito para sa benefits ng mga tao at para sa kapurihan ng ating Panginoon. At pangatlo po na makita natin dito sa parable nito ng Panginoon about the wicked tenants. Okay? Sa kwentong ito. Okay? Ang sabi ng Word of God, no? Sabi ng Panginoon sa Matthew 21, verse 34, at the time of the grapes harvest, He sent His servants to collect His share of the crops. But the farmers grabbed His servants, beat one, killed one, and stoned another. Okay. So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him, but the results were the same. Ito po nakakalungkot. Inaasahan ng landowner na simple tag-anin na, siyempre gusto niya rin na makuha yung kanyang share. Diba? Kung palagay natin ang hatian dito ay 50-50. 50 yung nangasiwa, 50 yung may-ari. Kaso ang nangyari po, mga kapatid, ano po ang nangyari sa mga ipinadala niya? Sabi ng Word of God, no? Grab his servant, beat one, killed one, and stoned another. And then nagpadala uli siya ng hindi lamang tig-isang mga tao, kundi marami pa. Ang ibig sabihin nito, ang ipinadala ng Panginoon, yung mga propeta, mga kapatid, nung panahon sa Old Testament. May tigi-ilang ipinadala, may mga groups of prophets na pinapadala. Ano pong ginawa nila, mga kapatid? Ang iba dito ay pinagpapatay nila, pinahirapan nila. Diba? Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ng Panginoon sa kanila. Naging matigas po ang kanilang mga ulo, kagaya ng mga prophets ng panahon ni na, diba? Ni na Abraham, ginamit ng Abraham. Si Abraham upang, diba? Magiging blessing sa mga tao. Okay, ang pamilya niya maging blessing sa mga tao. Pagkatapos yung mga prophet, kagaya po ng Moses, ipinadala upang paalahanan, gabayan itong bansang Israel. Pagkatapos yung marami pa mga propetang ipinapadala ng Pang-iba po ay pinagkapatay nila. Hindi sila sumusunod. Sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyusan, gumagawa pa rin sila ng mga immoralidad. At sa ating panahon ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pinadala niya na. And then later on, sino pang ipinadala niya? Okay? Sapagkat in-expect nga po ng Panginoon na ito ay lumago, mamunga, pero itong tiyatawag na tenants, yung katiwala, ay nag-rebuild eh. He refused to pay the master. Okay? Ang nais po niya ay parang angkinin niya na itong tiyatawag na ipinagkatiwala sa kanya, samantalang siya po ay tenants, diba? Diba? Minsan may mga squatter na nakitira doon sa lupain, later on gusto nilang
Aangkinin yung lupain yun. Ito po ang problema ng aking kapatid doon sa Manila. Bumili sila ng lupa na pagtayo ng simbahan. Ang problema, hindi nila tiningnan at inalis mo na yung mga squatter. Kaya ngayon po mga kapatid, ang problema, sila nagbabayad ng tax at yung mga squatter, alam nyo ba, ang demand, sabi niya, alis kami dito, bayaran nyo kami, patayuan nyo kami ng bahay. Sipin mo yun? No? Itong mga squatter na ito, nakatira na sila for how many years? Wala silang bayad, libre, pagkatapos ang gusto ng mga squatter, ang kinan nilang lupain na yun. Ito ang problema ng mga kapatid namin, sapagkat gusto nila magpatayo ng mga church building, ay marami ng squatter, hindi nila malis-alis. Ito po ang nangyari sa kwentong ito. Itong mga taong ito na pinagkatiwalaan ng Panginoon, okay, salit na magbigay man lang ng share nila sapagkat hindi naman sila may ayang lupa at naging productive naman at namunga naman, ay ang gusto nila sila na maghari. Kiniklim nila na parang sa kanila na yon. Gumagawa sila ng sarili nilang paraan. Ang ginawa nila, yung mga naniningil doon, pinagpapatay nila. Okay? Pero ang Diyos po natin mga kapatid, siya po ay Diyos na mahabagin. Patuloy pa rin siya nagpadala ng mga manggagawa upang bigyan ng babala itong mga taong ito na nakatira doon. Pero pinagpapatay pa rin nila, sabi ng Word of God. Yung mga prophets. And later on, sabi niya, siguro yung anak ko ipadala ko para maniwala sila. Alam niyo ba, sabi ng mga taong ito? Sa verse 37, finally the owner sent his son thinking surely they will respect my son. But when the tenant farmers saw his son coming, they said to one another, here comes the heir to this estate. Come on, let's kill him and get the estate for ourselves. So they grabbed him, drag him out of the vineyard, and murdered him. Sipin mo yun? Diba? Salip na respetuhin nila yung may-ari ng lupain, ang ginawa nila, ito yung anak na may-ari, patayin na natin para maging sa atin na yung lupain. Diba? Kung ikaw nga naman ay, diba, anak mo yung pinadala, ano kaya ang palagay mo mga kapatid? Diba? Ito po ang nangyari mga kapatid. Nung ipinadala si Jesus Christ na ipakyala na siya yung anak ng Diyos, siya yung Messiah, okay, gumawa ng kaubalagan ng Panginoon, nagpagaling siya ng mga may sakit, ang mga bulag ay nakakita, ang pilay na kalakad, ang bingi na nakakarinig, yung mga demon possessed na deliver sila. Pero mga kapatid, yung mga religious leaders na halip kilalanlin ang Panginoon na siyang tagapagligtas, na siyang Messiah, anong ginawa nila? Pinapatay nila mga kapatid ang ating Panginoon Kristo. Okay? Mga kapatid, makita natin dito na kung saan. Okay? Ito po yung gusto ng mga tao. Man wants to possess the kingdom. Yung nation, yung property, yung paghahari na sila po ang maghari mga kapatid. Sa halip na sila ay kumilala sa Panginoon, ang ginawa nila, pinatay nila ang Panginoon na siyang kanilang tagapagligtas mga kapatid. They murdered the son. Ito po yung tinatawag na the worst crime na ginawa ng mga taong ito, ng mga religious leaders na ito. Diba? Pero alam naman natin po mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay naparito siya upang mamatay sa ating mga kasalanan. Inihula na po ito ng Panginoon. Ang nakakalungkot, itong mga Jewish people nito, na sa halip kinanli nila ang Panginoon, hindi po nila kinilala. At yes, tayo po mga kapatid na mga hintil, blessing na dahil sa ating Panginoon Kristo tayo po inaligtas. At tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos, na ginamit ng Panginoon itong mga hintil na ito upang makialam ng Panginoon. Sungwit mga kapatid, no, nakakalungkot. Yung mga Jewish people, nawala na sila ng mga lupain sapagkat hindi sila mapagkatiwalaan. Kailan lamang sila nakabalik sa bansang Israel at kinilala sila na Israel, isang nasyon, noong 1948. Simula noon na sila po ay kinilalang bansa na po mga kapatid. Mga ilang taon na lamang ay nilusob na sila ng mga Muslim sa kapaligiran nila ng mga bansa. Okay. Ilang bansa, 5 bansa ay nagtulong-tulong upang girahin sila. Ang tinatawag na 6-day war, no? 6 na araw na gira, pero dahil ang Diyos po, dahil nabuo yung bansang ito, okay, natalo nila yung 5 bansa na yun na nakipaggera sa kanila. Okay? Kaya po mga kapatid, galit hanggang ngayon, hindi katakataka hanggang sa ngayon, yung mga Muslim countries na sa paligid, galit na galit sila, okay, sa maliit na bansang ito.
Tapos sinasabi niya, inaagaw daw ng kanilang mga bansa. Bansa naman talaga ng Israel yan. Binawi lang nila. Okay? Pagkat yan talaga ang pangako ng Panginoon sa kanila ni na Abraham. Okay? Ipinangako sa kanila yan ng Panginoon. Panahon ni na Moses. Okay? Na binawi lamang nila yon. Napunta lamang sila sa Egypt. Kaya pagbalik nga, dami ng squatter na nakatira doon. Ngayon nakipag-away hanggang ngayon po mga kapatid. Habi nga, magkakaroon lamang ng kapayapaan ng Israel pagkilanlin nila ang Panginoon siyang Misaya na siyang tagapagligtas nila. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, dahil pinatay ang ating Panginoon sa Kristo, sabi dito ng Word of God, when the owner of the vineyard returns Jesus, what do you think He will do to those farmers, yung mga farmers na pumatay sa ating Panginoon sa Kristo? The religious leaders replied, He will put the wicked man to a horrible death unless the vineyard to others who will give him his share of the crop after its harvest. Itong mga religious leaders sa kausap ng Panginoon, sabi niya, siyempre, kailangan parusahan yung mga nagpatay sa anak ng may-ari ng lupain na yon. sabi ng mga religious leaders. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, then Jesus asked them, did you ever read this in the scriptures? The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. This is the Lord's doing, and it is wonderful to see. I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit. Kaya itong sagot ng mga religious leaders, ibinalik din sa kanila. Diba? Sabi niya dito, kasi sagot nila, sabi, kung hindi ang pagkatiwalaan yung farmers, ibigay doon sa iba. Sinong ibang binigyan ng lupain ito, mga kapatid? Ibinigay doon sa mga hintil. Diba? Okay. Kasi naging fruitful sila. O lalong dumami yung mga Muslim ngayon, diba? Sila may control ng mga oil. Diba? Now, ibinalik uli sa kanila dahil ang Diyos po natin ay mahabagin, mga kapatid. Sapagkat itong mga, sabi nga dito ng word, the stone that the builders rejected. Yung stone na ito na nireject ng mga Israelite ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo has now become the cornerstone. This is the Lord's doing, what it is wonderful to see. Nireject nila itong batong ito na hindi maitinag kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo, mga kapatid. Hanggang ngayon, nireject pa nila ang Panginoon. May mga ilan na kumikiala na si Jesus Christ ang siyang Misaya, pero mostly sa kanila, hindi kumikiala. Nireject nila ang ating Panginoon Kristo. Okay? Kaya po mga kapatid, nung ibinalik ito sa kanila ng Panginoon, ang salitang ito, dumating na ang Misaya, nireject nyo pa rin. Di ba? Parang ganon. Hanggang ngayon. Kaya po mga kapatid, itong mga tenant na ito, gaya ng mga Jewish people, ito yung mga unang tenant, ay sa halip na kilalin na ng Panginoon, okay, hindi po nila kiniala. Salamat po sa Panginoon sa pagkasabi nga doon ng Word of God. They wanted, sabi ng Word of God, no? He will put the wicked man to horrible death and unless the vineyard to others who will give him the share of the crops after its harvest. Sabi ng mga religious leaders, binalik din sa kanila yung mga sagot nila, no? Okay, bigay daw sa iba. Ay tama nga naman, ibinigay ng Panginoon sa mga hintil. Tayo po mga kapatid, ang pangasiwa sa pangaral ng Word of God sapagkat hindi naging maayos na testimony itong mga Gentiles. Although, ang ano pala ang mga Hudyo, although kinikiala natin ng lahi po ng Panginoon ay sa kanila, kung bakit ang mga kahirapang ito ay nangyari upang kumilala sila sa Panginoon. Nais ng Lord na sila ay maligtas. At alam niyo po ba mga kapatid, itong mga gerang ito sa Israel ay mga paalala na sa huling araw ito po ang mangyayari mga kapatid. Paliligiran ng bansang Israel. Didigmain sila ng mga iba't ibang bansa at later on, no, ay mag-implement itong tinatawag na Antichrist na sabi niya siyang Misaya. Okay, pero ba mangyari yung mga kahirapang yun, kukunin mo ng Panginoon itong mga righteous believers. At ang maiwan dito mga kapatid, yun ang mag-suffer ng matinding kahirapan mga kapatid. Kahapon kausap ko ang ibang lahi. Sabi niya, paano ito mangyari, Pastor? Sabi ko, yes, yung mga girang yan ay para ipakita na kung saan malapit na nga pong dumating ang Panginoon. Pero bago siya
dumating ang mga kahirapang yaon, kako ay kukunin niya muna tayo ng mga manampalataya. Kaya take siya ng mga verses niya. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Na kunin niya muna tayo, okay, na makasama ng Panginoon sa karyan bago dating na matinding kahirapan nito sa lupa. Ayon doon sa Book of Revelation, 7 years of suffering, mga kapatid. At doon pa lamang makakilala ang Israel sa Panginoon. Bakit? Kasi during the time of 7 years tribulation, magpapadala ang Panginoon ng mga 12,000 sa 12 tribes, okay, na siyang mangaral ng Word of God. Yung tinatawag nila ng mga preachers, kasama yung mga two witnesses, at magkaroon ng revival sa mga Jewish people para makakilala sa Panginoon. Pero mga kapatid, napakahirap na bago ka makakilala. Kasi andun na yung mga antichrist, kung hindi ka makabili. Okay, what I mean, kung wala kang tatak, hindi ka makabili, hindi ka makakuha ng mga benefits from the government. Okay? Without the mark of the beast or the antichrist ay mga kapatid. Isipin mo, di ba, naranasan natin yung tinatawag na COVID-19 nung panahon yun. Hindi tayo makakalabas ng bahay kung wala tayong tinatawag na vaccine. Okay? Sa sunod po mga kapatid, hindi lamang yun. Ay kung noon pa lamang ay marami na namatay, nahirapan sa sakit sa pagdating po ng antichrist, lalong napakahirap. Lalo ngayon, di ba? Kaya po, mga kapatid, God is coming again upang parusahan yung mga tenants na yon na hindi mapagkatiwalaan. Okay? Tayo po ay mga tenants din ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Dapat po tayo ay mapagkatiwalaan. Amen? Magiging fruitful tayo. Magiging faithful tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po ay huwag tayo maging kagaya ng tiyatag na wicked tenants na yon. Okay? Nasalit na kinanlin na may-ari, kanilang ipinapatay hanggang ngayon. Okay? Hindi pa nila kinikiala ang Panginoon ng na Misaya at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mga kapatid, panahon na upang tayo lumapit sa Panginoon. Kinanlin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. At tayo lamang po mga kapatid dito ay pinagkatiwalaan lamang. Tayo lamang po ay mga tenants. Occupier lamang tayo temporarily sa lupang ito. Okay, we are temporary, sabi ng Word of God. Sapagkat we are citizen in heaven, ang ating tunay na langit na bayan ay ang langit na bayan na inihanda ng Panginoon. Sabi doon sa Philippians chapter 3 verse 20, that we are citizen in heaven. Sabi doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians. At sabi din po ng Panginoon sa John 14:1-3, sabi niya, huwag kayong mabalisa. Kung hindi gayon, kayo po ipinaganda ko ng bahay doon sa langit. Sabi ng Panginoon, kung naipaganda ko na kayo ng bahay doon sa langit, at kung saan ako dumuon, kayo rin naman ay duroon, sabi ng Panginoon. Huwag tayong mabalisa sa mga nangyayaring ito. Tuloy lang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, believe in me. Okay. Manampalataya lamang tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, anong mga alahan natin ay ating mapagtagumpayan. Huwag nating alahanin masyado yung mangyayari. At mangyayari talaga yung mga kahirapang yan. Ang mahalagang ating alahanin kung tayo ba'y nanampalataya sa Panginoon. Ang alahanin natin kung tayo ba'y ligtas. Ligtas na ba ang ating mga mahal sa buhay? Yun po ang ating alahanin. Hindi natin, wala tayong magawa sa libutan ito. Yung kausap ko kahapon, lahat ay pinoproblema. Yung mga kaguluhan. Diba? Eh sabi ko, we cannot control everything that's happening right now. Sabi ko sa kanya. What you gonna do is believe in the Lord. Just have faith in Him. Sabi ko sa kanya. Matagal kami nag-usap. 2 hours. No? Mga tanong niya sa mga huling araw na ito. Sabi ko, ang problemahin mo ngayon kung ikaw ay ligtas. Di ba? At ang iyong mahal sa buhay ay kung ligtas. Yes, kaya po sa ating panahon ngayon mga kapatid, amen? Sapat na tayo mabuhay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin control kung anong mga mangyaring yan, mga aguluhan yan. After it, sabi nga ng iba, kung makialam na itong US na ito sa kaguluhan, sapagkat nakialam din ang mga Iran, Russia, China, ay magkaroon ng Third World War. Si ibang bansa, mga kapatid, may gira sa Ukraine, sa Pilipinas. Pinahanda rin ng Marcos yung mga, President Marcos yung mga reserve, armed forces din. We don't know what will happen. Pero ang mahalaga mga kapatid, alam ng Diyos. Amen? Kaya huwag tayo mabalisa. Ang ating gawin, tayo lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, enjoy natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Habang tayo may lakas. Okay? Kaya po mga kapatid, maging good
good tenants tayo. Kasi yung mga naunang tenants, no, yung bansang Israel naging wicked tenants sila, sabi doon ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Kaya po magpakalakas at magpakatibay tayo sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos po ay buhay, hindi siya nagpahabaya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung anong mga problema mo, anong pagsubok mo mga kapatid, ang Diyos natin ay nandyan, handang tumulong sa atin. Amen? Kaya gamitin natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gamitin natin sa ating paglilingkod sa tao at higit sa lahat sa pagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila pa lang Diyos, ang kapasalamat kami Panginoon sa mga paalam mo sa amin, O God. Tunay nga po Lord, kami lamang ay mga tinan sa lupaing ito Panginoon. Kami rin po all day steward, Panginoon, sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. At nais mo sa amin, Lord, na kami ay maging productive, Panginoon, maging faithful kami doon sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Kaya ganda dalangin namin, i-bless mo po, Lord, ang lahat ng mga bansa. Yes, O God, na magkaroon ng kapayapaan at sila'y kumilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Ganun po, Lord, i-bless mo po mga kasama ko ngayon sa online nito, God, ano mga dalahin nila, ano mga problema ang kanilang kinakaharap. Sa iyo namin inilapit, Panginoon, sapagkat ayon sa iyong mga pangako, God, you are the one to protect us, you guard us, you provide everything we need, Panginoon. Ikaw rin po ang mag-guide sa amin. Dalangin lagi namin, bigyan kami ng kalusugan, kalakasan, yes, O God, ng aming pananampalataya upang ang mga challenges, ang mga pagsubok na aming kaharapin ay makaya namin mapagtagumpay nito, Lord, dahil sa aming sariling lakas ay wala kaming kakayanan, Panginoon. Yes, O God, give us wisdom, Panginoon, paano namin magamit ang aming buhay, magamit ang oras na binigay mo sa amin, magamit yung mga resources na binigay mo sa amin, Panginoon, upang pagdating ng panahon, Panginoon, pagbalik mo, God, ay masumpungan mo kami ng katapat sa iyo, Panginoon, sapagkat ang share lamang, Panginoon, na inihingi mo ay kami mamunga, Panginoon, para sa iyong kapurihan at maraming mga tao pang mapagpala. I-bless mo po, Lord, ang mga kasama namin ngayon online. Ikaw magtagpo ng kanilang mga pangailangan. I-bless mo rin po, Panginoon, ang buong BCI family na ginagamit mo, Lord, Canada, Philippines, at London, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, mahal namin sa buhay, Panginoon. We pray for their salvation. We pray for your protection. We pray for the provision ng kanilang mga pangailangan. At ang mga may sakit ngayon, Panginoon, we pray and claim for the complete healing from head to foot. Kagaya na anak ni Pastor Michael na si Miko, God, we pray for complete healing. Yes, God, salamat, Panginoon, nakauwi na sila, Panginoon, from sick kids. We thank you rin po, Lord, sa complete healing ng anak, Panginoon, ni Angel Leo, God, na si Enzo. Yes, O God, at ang mga bata na nagkakasakit ngayon dahil pabago-bagong panahon, O God, pagalingin mo at iba, Panginoon, ubo, may sakit. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo kami lahat, pagpalain mo na mga nakatrabaho sa bahay, sa opisina, sa factory, sa tindahan. Ikaw mag-cover sa kanilang banal dugo laban sa mga masamang tao ngayon, Panginoon. Lord, nakita namin na talagang dumami na po ang mga magnanakaw, mga masamang tao dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, Lord, alam namin na ikaw mag-iingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po lahat ng mga anak mo, God. We thank you at ang mga pamilya namin, Panginoon. We give you all the praise, Lord, and glory, Panginoon, sa iyong kabutihan. At we are praying also, Lord, sa mga magulang na ay mga kapatid, Panginoon, na mga may sakit, Panginoon. Yes, O God, kagaya ni Tatay Sinto, Panginoon, na tatay ni Mr. Merna, Panginoon, na may sakit, O God, at ang kanyang nanay, Panginoon, na may sakit, Panginoon, Lord, we claim for complete healing from head to foot, Panginoon. Yes, O God, ikaw magbigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon. Yes, O God, ganin po kay Brinali Paranigan, Panginoon, bone marrow cancer, O God, pagalingin mo sila, Panginoon. Yes, O God, na mga cancer nito, Panginoon, ay walang imposible pang nagganin po, Lord, sa kagalingan ng nanay ni Mr. Merna, Panginoon, si Nanay Flora ni Bob, Panginoon, at kay Tatay Jacinto ni Bob, Lord, pagalingin mo sila sa kanilang mga sakit sa Panginoon Jesus. We are praying also, Lord, kay Sir Berhania and Kisi Mansano, Panginoon, kapatid ni Mr. Merna, O God, pagalingin mo rin po sila sa kanilang mga karamdaman. Iba pa mga kapatid namin, O God, na hindi nabanggit na may mga sakit. We claim for complete healing from head to foot, O God. Ingatan mo po ang mga anak mo ito na may mga sakit. And i-bless mo rin po ng aming meeting mamayang gabi. Pagpalain mo rin po, Panginoon, about minister ng church, mga kapatid namin, Panginoon, sa kanilang mga plano, sa inaharap, Lord, mga magpapakasal, ikaw mag-provide ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, God. We honor your blessing in Jesus' name. Amen.
Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong oras at panahon sa pakikinig sa ating sharing time ngayong umaga. Lain kayo ng Panginoon. No? Huwag natin kalimutan na tayo po ay mga tenants lamang. No? Hindi sa lupa. Tayo rin po ay tinasin kahit sa ating buhay. Amen. Tenants lamang tayo. Even sa anong meron tayo. Kaya gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. At magtapat po tayo sa Panginoon. Amen. God bless you all po at ingatan kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. God bless you all.